Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Miyerkules. Ngayon po ay February 26 at papapalapit na po ang Marso. Meron po tayong 7 magagandang karera at ang start time po natin ay alas 5 ng hapon. Uulitin ko po itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Nung nakaraang linggo, maganda yung last double natin at natapat po yung parehas sa dihado, nagbigay po ng 25 sa piso. Sana po ay nagsitama po kayo. At umpisahan na po natin. Race number 1, kung saan po magsisimula ang winner take all. 3-year-old and above maiden race. Distance is 1,400 meters. At meron po tayong 8 kalahok. Kung matatandaan natin, itong mga kabayan ito, halos naglaban-laban na po ito. May mga bago lang pong na isali rito. Andyan si Nailibunan, no? Nagpreba lang po ng 1.19 sa kanyang unang nobaturan yan. At sa tingin ko, itong laban na to, napipisil ko po rito yung numero 1 Aman, no? Sa kay ni Kelvin Abobo. Sa tingin ko, maganda ang numero. Siya ang unang siyang mauunat sa laban na to, no? Ang pwedeng magbigay ng pressure sa kanya, no? Ang nakikita kong pwedeng magbigay ng pressure sa kanya yung numero 5 Somerville. At ang nakikita kong pwedeng rumimati rito yung numero 4 na si Waltzing Matilda, no? Pero ako ang pili ko po rito, no, sa race number 1, magdadalawa po ako rito. Doon ako sa numero 1 Amans Aman at panigundo ko naman po numero 4 Waltzing Matilda. Sa race number 2, kung saan po magsisimula po ang pick 6, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 5, 11 to 15 split. Distance po ay 1,200 meters. At dito po sa karerang ito, meron po tayong 8 kalahok. Dito, no, sa laban na pong ito, ang nakikita kong mabilis dyan, andyan yung Natural Beauty at si Don Pedro, no? Pwedeng magkaroon ng pressure sa unahan yan. Although, sa tingin ko, mas mabilis yung Don Pedro at gamay po ni Uno Hernandez na ipanalo niya na po yan sa 1,200 meters. Dihado niya pong na ipanalo niya noon. Ang pwedeng lumimati rito, ano, yung Avalon Bandit, no? Maiksi ang distansya. Sa tingin ko, siya ang pwedeng makaantabay dun sa dalawang maghahabulan sa unahan. At yung etong numero 8, inayaw lang ng karera ito, no? Yung California King, no? Mababa rin po sa laban ito. Bagamat hindi maganda tinakbo nakaraan, sa tingin ko naman may panalo din po. Kaya lang hindi po siya ang napipisil ko rito, no? Ito sa race number 2, no? Magdadalawa po ako dyan. Doon ako sa numero 7 Don Pedro. Panigundo ko naman po numero 5 Avalon Bandit. Sa race number 3, kung saan naman po magsisimula po ang pick 5, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 4, 28 to 33. Distance po is another 1,200 meters. At dito po meron po tayong 7 kalahok. Dito sa laban na ito, nang napansin ko rito, parang medyo nakakalamang yung numero 4 Dakis na sa papatnubayan po ni Patty Dilema. Bagamat marami nag-umentong kabayo rito, yung Buntay Shore, nagpreba po last run niya ng 1.12 media. At ito, Modern Legacy, nasigundo po yan. Si Modern Legacy, ang lakas ng dating, no? May panalo din po yan. Magandang dihado yan, mga kakutsero, no? Si Under Oath, ito, malalakas na nilalabanan nito. At may malakas na tinalo yan, no? Although mahabang distansya yun, milya. At ito namang numero 6 na Basket of Gold, sa tingin ko pwedeng ito ang magdala ng unahan dito. Sa tingin ko may panalo din po yan. Sakay ni John Paul Cuse, hindi pwedeng magpabaya si Dakis dahil may panalo din yung Basket of Gold. Kung sakaling magkaroon ng hagaran sa unahan, yun ang magbibigay daan sa mga diremate. Andyan yung Buntay Shore, Modern Legacy ay Under Oath at si Full Combat Order, no? Pero para sa akin, tong race number 3, no, magtatatlo po ako dyan. Doon pa rin ako sa numero 4 Dakis. Panigundo ko naman po numero 6 Basket of Gold. At isasama ko pong pandiyado, ito, kursunada ko po talagang diyado to, numero 5 Modern Legacy. Sa race number 4, kung saan naman po magsisimula po ang pick 4, Pilracom Rating Base Handicap System Race, Class 5, 6 to 10 split. Distance is another 1,200 meters. At dito po, meron po tayong 8 kalahok. Dito, no, kung mapapansin po natin, no, pwede magdala ng unahan dito, no? Yung nagbabalik, no, bagong baba ng group rating basis ito, no, yung numero 3 na si Comeback Stronger, no.
Itong kabayong ito, may 1.13 sa katawan niya, no? Sakay ni Joel Ciego at gamay niya po yan, no? Although wala pang labas yung kabayong yan, no? Pero nung nagpanalo po yan, may 1.13 yan, si Comeback Stronger, no? Ito, pwedeng magbigay ng pressure sa kanya, yung Taipan 1 at saka yung Osam Cole, no? Ito naman, si Wildcat, galing sa segundo na karaan niya, no? Tinalo po siya ni Jengs Hand Enough, no? Na segundo po si Wildcat doon. Medyo magaling lang yung pagkapanalo ng Jengs Hand Enough na yon, no? Kaya dito po, no, sa race number 4 po, no, magdadalawa po ako dito. Doon po ako sa Dihado, numero 3, Comeback Stronger. Ang panigundo ko naman po, mahigpit na makakalaban para sa akin, yung numero 7, Wildcat. Sa race number 5, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 5 placer. Distance is 1,200 meters at dito po meron po tayong 8 kalahok. Dito sa laban na ito, no, kung mapapansin natin, no, pwedeng magdala ng unahan dito yung Marangal, no. Ang pwedeng magbigay ng pressure sa kanya yung Winzam Maxine, no, at si Panday Pira. Itong laban na ito, sa tingin ko, yung 5 ang nakaka-mayalyamado dyan, no, yung Queen Margot, no, bagong baba ng group rating basis po ito, no, nasakay ni JB Guerra, gamay niya po yan. Sa tingin ko, siya ang horse to beat sa laban na ito. Kung gusto nyo mag-protection, pwede pong isama yung numero 8 Quincy, no, na nasakay ni JT Pabilik, no. Yan ang pwedeng rumimati dyan. Ito, maganda ring diyado to, yung Red Hawk, no. Kaya itong karerang ito, posibleng anybody's race, pero ako, para sa akin, magtatatlo po ako dyan, no, sa race number 5, no. Ang pili ko po dyan, yung yamadong numero 5 Queen Margot. Panigundo ko naman po, numero 8 Quincy. At isasama ko po, pandiyado, baka makaalagwa, numero 3, Marangal. Sa race number 6, dito po sa race number 6, may carry over po tayo na Fentapecta, no, amounting to 63,194.91 centavo. At ang distansya po dito ay 1,200 meters. Ang group rating base handicap system race po ito, no, ng class 4, 16 to 21 split, no. Dito po anybody's race, no, may 8 kalahok, no. May mga panalo sa akin po dito sa kakarerang ito, no, yung bagong baba ng group rating basis, numero 1, Grand Jackpot, ang ganda ng numero. At sa tingin ko walang ibang mabilis dito bukod kay Access Deviation, pero kaya niya aero nito, no, pwedeng makabuo po ng area yan. Grand Jackpot, dihado po yan. Louisville, ito naman po yung pwedeng umantabay, nasasakay ni Uno Hernandez. At ito baka mag-umento yung Mount Piapayunga, no, nasakay ni Claro Espare, no, naggaling po sa panalo yan. Access Deviation at si Rainy Days, Access Deviation at si Batang After 7, puro mga galing din po sa panalo yan. Kaya dito po sa karerang ito, no, although ang pinaka mga impresibong panalo sa akin dito yung Rainy Days, no, Mount Piapayunga, no, mga impresibo po ang panalo niya, no. Kaya lang depende po sa connection yan. Ang pili ko po dyan sa race number 6 sa penultimate race, doon ako sa numero 3 na Louisville. Panigundo ko naman po numero 1 Grand Jackpot at isasama ko pong pandiyado numero 5 Mount Piapayungan. Sa race number 7 sa last and final race, Pilracom Rating Based Handicap System Race, Class 5, 11 to 15 split. Distance is another 1,200 meters. At dito po, meron po tayong 8 kalahok. Dito sa karerang ito, kung mapapansin po natin itong karerang ito, ito mga mababa sa laban. Bagong baba ng group rating basis, yung numero 3 na extra addition. Yung numero 6 na si Mustang Sally, numero 5 Isla Puting Bato. Kaya lang, maiksi ang distansya para kay Isla Puting Bato. At itong numero 7 Watch Bell, no? Ito, Golden Petita, galing po sa panalo na karaan yan. Nasakay ni El Blanca Flor, no? Pero dito, ano, ang napipisil ko po sa laban na ito, ang kursonada ko po dyan, doon ako sa numero 3 na si Extra Addition. Napapatubayan na may gamay sa kanya na si Kelvin Abobo. Ang panigundo ko naman po dyan, yung numero 7 Watch Bell na sakay ni Jackie JB Hernandez. At ito, magandang diado po, pwede ko pong isama ito. Yung numero 6, Mustang Sally, baka ito po ang mauna sa laban na yan. Kaya dito sa race number 7, magtatatlo ako dyan dahil paratingan. Doon ako sa numero 3 Extra Addition, panigundo ko numero 7 Watch Bell, at isasama ko pong pandiyado numero 6 Mustang Sally.
Shoutout nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner Oroqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan. Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares at tatapat po ng Kapihan. Mega shoutout sa Kambingan OTV, no? Yang Kambingan OTV, isa yan sa pinakasikat na OTV dito sa Manila, no? Diyan lang po yan sa Metayuman, corner Felix Huertas, no? Sa tawid lang po yan ng Panulukan, no? Mega shoutout po sa Kambingan OTV, kina Ateng, Ate Ruby, Ariel, Eugene, Bong, from Sir Ronaldo Dalupan. Mega shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shoutout po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing!